Secretary, magandang umaga po. Good morning again. Okay, opo. Sorry. Again, go ahead. Opo. Yes po, Francisco, ito nga po, Sec Lorel, ano? Oo, tungkol po dito sa 20 pesos per kilo na bigas na ibebenta po natin sa ating mga farmers. Saan po ito ulit mabibili? Sa NFA warehouse po ba ito, sa Kadiwa stores? At ito po ba ay para lamang sa mga rehistradong magsasaka? Well, sa ngayon ho, kailangan rehistrado sa RSPSA. Para sa farmers po yan, saka sa farm workers. No? Ngayon, meron tayo sa Tuguegarao, sa Alapacan, Cagayan, mga NFA warehouses lang ngayon. Tabuk City, Kalinga, Itsage, Santiago City, Mabini, Santiago City, San Mateo, meron sa Bondok, Mountain Province, Quirino, Bayumbong, Nueva Ecija, Ifugao, Lagawe, Balagtas, Bulacan, meron din sa Bataan, Balanga, Sindalan, San Fernando, sa Iba, Zambales, sa Baler, Sukla, and Tarlac City ho. Then we'll be opening every week ho hanggang lahat ng region mabuksan sa NFA warehouse for all farmers and for all farmers and farm workers. Dadagdag ko rin ngayon lang, by end of the month naman, magbebenta naman kami ng 20 pesos sa mga mangingisda. Ngayon lang na desisyon ngayong umaga to, sa mga Philippine Fisheries Development Authority or Government Fish Ports sa end of August. Okay, that's good news po. Hindi lang for the farmers. At least ngayon nga po, para din sa mga mangingisda. Pero bago po natin yung puntahan yung sa mga mangingisda that will start end of August, ito pong para sa mga farmers, paano po yun kung registered lamang na magsasaka at farm workers? Kapag bumili sila sa NFA warehouse, naghahanap po ng ID, may listahan na po kayo kung sino lang yung mga po pwedeng makabili at ilang kilo po ang po pwedeng bilhin ng bawat farmer at farm worker. May farmers registration ho tayo, tawag doon is RSPSA, at dapat naka-register sila para maka-avail sila. Open naman ho ang registration yan, at tuloy-tuloy naman tayo nag-register. In fact, nagpa-caravan tayo ngayon sa mga other areas para tuloy yung mga hindi pa naka-register, bigyan ng panahon. And then 10 kilos per month yan ho, per farmer individual. Pero pwede sila mag-advance ng 5 months or para punta nila isang sako na uwi nila para That's hindi good. na pabalik. Oo. Magandang balita po yun. Pwedeng isang bagsakan yung bili for 5 months. Pero, Sec, sabi nyo nga po kanina, pwede pa magparehistro ang mga hindi rehistrado para po maka-avail po nitong 20 pesos per kilo. Saan po ang registration? Sa NFA po ba yan? Oo. Sa ngayon, wala pa sa NFA ang normal registration na sa regional office ng Department of Agriculture. Pero yun na nga, dahil sa medyo successful yung kahapon ng launch at maraming ang bumili, yung mga ibang hindi nakabili dahil hindi registrado, nag-request sila na pa-register. So we will be deploying people to yung taga-RSPSA namin sa mga NFA warehouse na available para mag-register na din sila doon. At ito po ba ay hanggang kailan tatakbo? Tuloy-tuloy na po ba ito, Sec? Hanggang 2028 ho, hanggang sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos ho. Tapos same din po yung mechanics for the fishermen natin na magsisimula end ng August. Yes, pero yung baka 10 kilos a month lang, sir, ma'am, yung kanilang allocation, baka hindi sila makakuha ng 50 kilos na one time, 5 months advance. Pero wala pong final dun ho at pinag-aaral namin. Opo. Sec, mukhang lumalawak itong programa. And as we all know, ito naman po ay subsidized actually na bigas. Sa usapin po ng funding for this year, kamusta po, Sec? For this year, wala kaming ginagastos na additional funds, dahil ito yung aming funds na buying funds namin ng NFA Rice na 9 billion a year to. From this year, we had 9 billion sa aming GAA. Yun lang ang ginagamit namin ng additional funds for this year. Okay, sige po. So pag pinag-uusapan natin dito yung availability ng supply ng bigas, yung pong kaukulang subsidiya, habang lumalawak po, dumarami nagbebenepisyo, wala tayong problema sa ganon. Wala ho. At ang magandang balita, lumabas na yung aming NEP, the President's Budget for 2026. At talagay na rin doon yung additional 10 billion na pinangako ng ating Pangulo at natupad niya. Wag lang sanang baguhin sa BICAM o sa
Ano kanyo, Sec? Pakiulit po. Wag lang sanang baguhin sa BICAM kung yung binigay na 10 billion ng ating presidente para sa programa ito for 2036. Okay, sige po. And Sec, yung pong imported rice, no? Mamaya pag-usapan natin nga yung temporary suspension po ng importasyon sa presyuhan po nito sa merkado na sa usapin po ng mga SRP na yung pinapatupad. Sa ngayon, ang MSRP natin, ang maximum suggested retail price is 43 pesos. Mm-mm. Actually, mas mababa na ng konti yung presyo nung bago dineclare 60 days. Ngayon tumaas ng konti ang presyo ng imported rice dahil nga sa perceived forthcoming stoppage. Kaya tumaas ng konti, no? Pero nasa within MSRP pa rin. Minomonitor ho namin yan araw-araw. In fact, narinig kami sa Cebu na tumaas nga pero nasa loob pa ng MSRP. So baka next week, kami sa Cebu para mag-price check with DTI. Okay, sige po. Sir, doon po sa kasi 'di ba nag-anunsyo po dito ng presidente tungkol nga dito sa 60 days na temporary suspension po ng importasyon. Kapag ho ba ganyan po na announcement ng presidente, kailangan pa ba ng executive order? Kailangan pa ho ba dito ng IRR? Yes, yun ang ginagawa ho ngayon ng Malacanang at may ilalabas na soon yun. Meron na kaming draft IRR na pinadala, although I cannot disclose that yet dahil we have to wait comment ng Opo, sige po. Pero ang sinasabi po kasi suspended starting September 1. Meron ba kayong alam din na may mga importers na po naman na actually, partner din po ng gobyerno yung mga yan, di ba? Sasapin po ng supply. Pero ang pagdating po ng kanila pong mga in-order ay hindi po aabot doon sa order po ng BPI, no? Itong Bureau of Plant Industry na dapat dumating by September 15. May ganun ba kayong alam? Yes, meron kaming proposal, no? Proposal pa lang po yan. And it is in coordination with the importers naman. And yung mga na-order nila, papayagan na pumasok yan. Kung bulk carrier ho, no? Kung talagang tinatawag by barko-barko, pwede i-ship out yan by August 30 latest. Tapos, pwedeng dumating yan dito sa Pilipinas latest of September 15 dahil nakontrata na yan para hindi mag-disrupt po yung kanilang negosyo o yung commitments, no? Pero pag container-based naman, ang must ship out date nila or must load date nila or by bill of lading should be August 25. Tapos, pag na-load na sa barko yan by August 25, papayagan na natin pumasok yan anytime during the 60 days na pumasok kasi wala nang control diyan yung bumili. We have to be very practical but then of course starting September 1 walang issuance of SPSIC o yung import tawag hanggang November 2. So pag mag-issue ulit ng mga permit na yan, it will take 10 to 15 days bago dumating yung cargo sa Pilipinas. So tama-tama lang. May 60 days pa rin na walang halos dumating. Yun hong September 15 based. Ito ho bang ngayon? Ito ho bang memorandum na ito na inilabas ni Ginoong Panganiban? Draft lang po ito. Wala pa po talaga. Hindi pa ito final na kinakailangan hindi pa. Okay. That is the consultation draft. As kung nakikita niyo naman siguro yung nag-circulate na dokumento, wala pa yung firma ko firma lang. Opo. Sige po. So ito hong kumbaga, kapag na-issuehan ka na ng SP itong phytosanitary import clearance na ito sa BPI, igagalang ng gobyerno yung nakalagay doon na dapat 60 days from the issuance nga ng SPSIC, maaari kang mag-import pa rin. Ganun po 'yon? Hindi na yung 60 days ang meron na tayong must ship out date or must load date saka may must. Opo. Meron na po kayong kumbaga ito po ibahagi na po ng inyong IRR. That is the proposed IRR. I sent a copy of that 2 days ago to Malacanang and
dito sa customs, and magkakaroon kami ng meeting early next week para ma-finalize po yan. Okay. Yung pong pangamba ng ibang importers na baka, alam niyo, nasa customs na naman, no? Bagamat legal at ayon doon sa timetable na binibigay po ninyo sa mga meron ng order tapos nag-book na po ng barko, etc. Dumating dito at mag-impose na naman po ang customs ng kung ano-anong mga dahilan para po ma-confiscate ang kanilang importasyon. Paano ho kaya yon? Hindi naman siguro ho, dahil medyo ang ganda ho ng coordination namin with importers. At the Importers Association na ho, nakikipag-usap sa amin na halos araw-araw ho. Tapos DOC din araw-araw kausap ko ho, tsaka Malacanang. So medyo tingin ko naman kung may problema man, baka may problema na talaga yung shipment na yan. Tsaka ginawa namin, nililipat namin yung ports na pwedeng pumasok para lang madaling i-control. Kasi nakakatakot pagil. Opo. So meron lang po specific na mga ports talaga na doon ka lang papasok, doon ka lang magpaparating. Yes, sir. Yung version na nakita nyo siguro, hindi yun yung final, latest version. Meron kami yung latest version na kahapon lang ng hapon na circulate. Okay, sige po. Ito ho kasi nga maganda pinag-uusapan para po sa lahat ng stakeholders po, no. And then sir, ito pong issuance ng SPSICs na ito, kayo ho mismo nagmo-monitor nito para po walang pinapaboran. Oh yes. Alam naman natin na hindi naman pwedeng may paboran tapos may hindi pa paboran. Pero basically parang binabasihan namin ngayon kung ano yung issuance last year, yun yung mga percentages. Opo. Sige po, so muli kami makikibalik. Opo, go ahead, sir, go ahead. We have to be fair, sir. We have to be fair. Okay. Sige po, ito nga po napakainam para po sa ganito pong uri po ng discussion sa lahat po ng stakeholders. So salamat po, Sec, at muli kaming i-istorbo kung kinakailangan. Sec, please, ha? Anytime, sir. Anytime. Opo. Salamat po, sir, at mabuhay. Thank you. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel.